Hello, Facebook friends. Ngayon, eto na naman po ako. Napanood ko kasi may lindol. Lumindol sa parteng Mindanao. Actually, hindi nyo ba napapansin madalas na lumindol? Bakit ba nagkakalindol? Bakit ba gumagalaw yung lupa? Ang lindol kasi, yun yung pagyanig ng lupa eh. Pwedeng pa-side, pwedeng up and down. Ganun. Hindi mo naman siguro madidetermine pag isa kung ano yung klase ng lindol na tatama sa isang lugar. Kasi sabi nila, pag ang lindol, pa-side, parang kailangan mong tumakbo sa pinakamataas na halimbawa, nasa ground floor ka ng building, kailangan mo umakyat sa pinakataas. Kasi para pag bumuka yung lupa, nandun ka sa taas. So kung kainin man yung buong building, may leftover yun, nandun ka pa rin sa tuktok. Parang ganun. Parang ganun yung concept. Tapos pag up and down naman yung paggalaw ng lupa, may tataas, may bababa. Ayun, duck cover and hold. Pero well, yung mga government, mga LGU, mga lahat ng kahit mga private companies, nag sila ng mga earthquake drill. Makinig kayo, sundin nyo, alamin nyo yung mga exit points, kung saan kayo nandaron. Para na sa ganun, pag nangyari yun, alam nyo kung paano makalabas. Paano mabilis na makalalabas ng premises. Para na sa ganun, makapunta ka sa mas safer area. Ayun, mga politiko, nag-uunahan na naman, mag-donate. Siyempre, mas marami kang, mas ka doon, di ba? Umaga, kasi malapit na nga eleksyon eh. So, nagpapalakasan na sila. And, sabi ko nga sa inyo, ang pagtulong, nasa puso't isip yan. Kumbaga, yung pagtulong, bukal sa loob. At walang bahid ng kung ano mang intensyon na kapalit. Kaya kung tumutulong sila kasi mag-e-eleksyon na, hindi yun tama. Ika na lang tumulong. Aasa ka rin lang naman ng kapalit. Tsaka gumagapang na naman dyan yung corruption. Hindi naman nila ata siguro personal na bagay yung idodonate nila dun. Malamang may pagkukunan niya mga yan. May isip nyo yung nangyari sa Yolanda. Binagay yung Yolanda, yung bagyong Yolanda na tumama sa ang bang lugar yun? Tacloban. Ang daming donasyon. Yung generator ng Russia, asa na? Diba? Yung mga damit, grocery, mga kung ano-ano. May pamigay ba lahat yun? Ay, nako. Yun lang. Ako, may do-donate ko lang dasal. Sana malagpasan ng mga taga Mindanao yung lindol sa kanila. Yun lang yun. Hindi ko naman kailangan magdasal ng arpader, ganito. Basta ako, kumbaga, isang mataintim na salita lang na galing sa puso. Maririnig niya na yun. All-knowing, all-seeing naman yan eh. Tsaka maraming nagdadasal na tao. Sobrang dami nyo. Lahat ba kayo maririnig niya? Hindi. Isa-isahin din na yan. Ganun yun. Hindi lahat ng tao na pagbibigyan. Pero pag hindi ka na pagbigyan, kayo magalit. Huwag kayo magtampo. Gawin nyo lang. Ulit-ulitin nyo lang. Pakikinggan din na yun yan. Ayun nga. Sana condolence doon sa mga namatayan sa lindol.
May the souls of them rest in peace. 38 na yung nababalita na namamatay. Ayun. Kahit yung gumuho sa saan ba yun? Sa lugar yun, yung building na gumuho, yung mga namatay doon na natabunan, sumalangit na rin yung kaluluwa ng mga yun. Aksidente sa construction naman yun sa may Pampanga. Ayan. Ako 3 beses ako nakaranas ng lindol. Yung unang experience ko ng lindol, yung sa Baguio. Pero nasa Metro Manila ako nun. Nasa LRT takbo ako nun. Sakay ako sa taxi, natutulog ako. Tapos nakapark na yung taxi kasi may binibili kaming parts nun eh. Parts para sa mga sasakyan namin. Mga panahon noon. Milin doon. Yun. Siyempre, awa naman ng Diyos. Di naman ako nadaganan ng LRT. Yun. Tapos yung sumunod nun, parang may lindol sa may Pasig. Ano na ako nun, high school na ako nun eh. May kausap ako sa telepono. Sa Ponpal. Yun. Sa landline namin. Nakikipagbulan ako sa landline namin. Tapos bigla lumindol. Nasa Makati naman ako nun. Bahay namin sa Makati, tinitira namin. So may Kapinpin Street yun. Garahe kasi ng mga taxi namin yun eh. Tapos may tirahan doon. Makakatira ako doon ako umuwi. Tapos nung college naman ako sa SMOA. Soft opening ng Mall of Asia. Nag-deliver kami ng chiller. Kasi yung kumpara namin, kababata, kaibigan, si boss, may business dun. May mga food cart siya dun. Sa SMO1 mga that time. Soft opening nila. Madaling araw nag-deliver kami. Papansin namin doon sa freight elevator, may mga umaakyat na insekto. Yun. Mga insekto kasi malakas ang senses niya kasi nakatira sa ilalim ng lupa. Yan. May alupihan, tapos may mga decapid, may mga ipis, may mga umaakyat talaga sa freight elevator. Kasi nga, naramdaman nila siguro yung lupa gumagalaw, naghahanap sila, umaakit sila pataas. Yun. Tapos kinabukasan nun, nag-deliver kami uli. Kaya na, nakita na namin yung resulta. Kaubok na yung mga pavement ng kalsada. Yun, naalala ko lang yun. Basta soft opening yun eh, ng Mall of Asia. Niyanig yung may lindol na nangyari. Hindi ko alam kung saan yung epicenter, pero naramdaman sa Mall of Asia yun. Ayun. Pero buti mabilis kami nakalabas nun. Alerto din yung kasama ko nun eh. Kababata ako rin yung mga kasama ko nun eh. Kain tayo. Ako hindi, relax ako. Nag-aano na lang ako. Parang namamapak na lang ako ng mga kung anong pwedeng papain. Paggabi din ako makain ng kanin eh. Tapos may mga napapanood ako, may mga tungkol nga sa solar. Parang inaano nila yung Meralco, ganito, ganyan. May misconception kasi. Di ba 3 yung sources ng, kumbaga yung 3 types of solar installation. Yung una, grid tie. Tapos may off-grid. Tapos may hybrid. May misconception sila yun. Nagagalit sila sa Meralco tsaka sa LGU. Pag off-grid yung kinabit mo sa'yo, kailangan masuplayan ka nung system mo ng 24 hours. Kasi, magkakaroon ka lang na ulit, sa umaga ka lang may free. At hindi pa yon 6 to 6. May window lang yon na sufficient ang sunlight. Sabi nila 4 to 5 hours lang sa daytime. Depende pa yun kung magiging makulimlim yung oras na yun. Gets nyo? Basta't nasa city ka, nasa NCR ka, or karating pa ng NCR, umaasa ka sa Meralco Grid. Kahit na sabihin mo na
naka-on-grid system ka, kaya nga on-grid eh. Ibig sabihin, pag daytime, may magsusupply sa'yo na araw. Pero sa gabi, at sa araw, nagko-consume ka pa rin sa grid. Kasi grid tie ka. Makaka-minus ka lang, pero hindi ka makakalibre sa Meralco. Kaya gusto nilang i-lisensya yung mga nagdi-DIY, tsaka yung nagpapa-install. Kasi nga, nakakabit ka sa facility pa rin ng Meralco eh. Kahit naman kami, hybrid yung sa akin. Nakakabit kami sa facility pa rin ng Meralco. Just in case na wala na yung solar, naubos na yung battery, may kuryente pa rin kaming continuous kasi meron pa rin grid. Nagigets nyo? Kung ayaw nyo sumunod sa regulation ng Meralco tsaka na LGU nyo, mag-off-grid kayo. Off-grid system, sarili mo lang talaga. Pero siguraduhin mo masusupply mo bahay mo ng 24 hours. Kailangan yung baterya mo no, mga isang truck na baterya para masupplyan mo. Depende sa laki ng bahay mo. Pero kung ganito kalaki sa amin, yung 30 kilowatt po ang battery, kulang. 6 to 12 lang siya. Minimal usage. Ang average usage siya hanggang 10 lang yung battery. 10 ang gabi. Tapos pagdating ng less than, nabawa, talaga full blast. Baka isang oras lang yung 30 kilowatt na battery. Sa dami namin gamit. Nagigets yung point. May 12 hours kang gabi na kailangan may susupply sa'yo. Sino susupply sa'yo? Di Meralco. Kaya yung sinasabi mo nagsi-zero bill sila, possible yun. Baka hindi na nila tinitiran yung bahay. Nagigets nyo? Or yung pinakabit nilang system, overkill para sa kanila. Kasi tignan mo kami, single residential lang kami. 40 kilowatt yung system ko, kulang. Nagets nyo? Sa umaga, walang problema. Kasi kayang-kaya ng araw. Wag lang kukulimlip. Pero kaya pa rin talaga sa araw kasi malaki yung 40 kilowatt. 30 kilowatt na panel. Pero pagdating ng gabi, kung battery lang yung susupply, hindi kakayanin. Kaya nga, may naiisip ako na bukas yung system ko to upgrade. Pero yung upgrade ko, hindi ko na-register. Kasi as backup generator na lang. Excuse, medyo natutuyo yung laway ko. Kaya nga, parang nagiging husky. Yun. Tapos, yun lang, yung clarification lang yun pagdating sa solar. Tapos yung tawag nito. Pagdating naman sa corruption, sinasabi, ang gusto ko lang i-clarify dun, malaki o maliit, basta hindi tama yung ginawa mo, corruption yun. Kung nasa public office ka. Kung nasa private office ka, corruption pa rin yun, pero on the private sector ka. Pero kung halimbawang sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, gagawa ka ng mali, ang tawag doon, makapal na yung mukha mo. Gets mo? Kasi kapamilya mo na yun, dudugasin mo ba? Di ba? Ito isang example. Nakwento lang naman sa akin to. Insidente to, real life. Pero hindi ko na didetalye ng sobra. May isang government official. Director siya ng isang sangay ng government. Ngayon, ang nangyari ganito. Pinamumunuan niya yung mga tauhan niya. Magulat yung mga tauhan niya. Sabi sa kanya, "Ma'am, sobrang sipag nyo naman. Ang aga nyo lagi pumasok. Tapos late na kayo kung umuwi." Ang hindi alam ng mga empleyado, kaya maaga siya nakakarating at nakakapasok. At late na siya, huli na siya lumalabas. Actually, hindi na siya lumalabas sa opisina. Doon na siya natutulog. Kasi una, hindi na siya magre-renta ng bahay. Pangalawa, libre na yung kuryente niya.
Kasi doon, aircon yung opisina niya eh. So, 24 oras ito matakbo yung office niya. Eh, siya naman na nag-a-approve ng electrical budget mo. Doon pa lang, corruption na yun. Namatay daw yun, ginaganan ng building ng opisina niya, gumuho, nagaganan siya. Kita mo yung karma. 'Di ba? Sa malita bagay, kaya hindi ka pwede magmalinis. Halimbawa, example, ganito. Public official kayo. Lumapit ako sa inyo. Di ba kakilala niyo ako? Sabi ko, oh mga brother, baka naman may project tayo dyan. Eh, pinagbigyan nyo. Corruption pa rin yun. Bakit? Ang tawag kasi nun, conflict of interest. Kasi kakilala mo, kamag-anak mo, or whatsoever. Basta may connection ka doon sa binigyan mo ng project. Conflict of interest yun. May tito, hindi ko nababanggitin ha. Nagkaroon siya ng kaso na ganyan. Mataas yung posisyon niya sa isang bangko. Tapos lahat ng mga depositor ng bangko, kaibigan niya. Nung nag-retire siya sa bangko, ang ginawa niya, umalis siya. Nag-business siya. Wala na siya sa bangko, hindi na siya, alam ko nasa bangko pa siya noon, pa-retire pa lang. Habang hinihintay niya yung retirement niya, nag-start na siya ng business. Ngayon, syempre, mga kakilala niya, kaibigan niya, may ibang depositor to sa bangko, natunugan na may business siya. Parang sumama sa kanya. Eh, syempre, nung nag-retire siya, umalis siya doon sa bangko. Yung mga kaibigan niya, sumama sa kanya. So, yung mga deposito ng mga kaibigan niya doon sa bangko na pinagkatrabahuhan niya, pinidro niya na. Tapos, tumo siya sa ano. Lumabas, may conflict of interest. Nakasuhan siyang ganun. Pero, actually, wala na yun kasi wala na siya sa bangko eh. Gets mo, wala ka na kumbaga sa public office naman. Kung wala ka na sa public office, saka ka nagbigay sa kakaibigan mo ng trabaho or pagawa, ganun. Na hindi pera na nung bangko o nung gobyerno yung gagamitin sa pagbayad dun sa contractor na kinuha mo, nakakilala mo, wala nang conflict of interest dun. Yun. Kaya yung kaso ng uncle ko na na-dismiss yun. Stop na ituloy niya yung pamumuhay niya, pero isipin mo mag-undergo ka sa kaso na wala namang katuturan. Kasi every person has their right to do whatever they want. Matao na, nakaibigan. Halimbawa, ganito. May tindahan ka. Tapos may bisita ka. Yung paninda mo sa tindahan na alak, di ba, bawal uminom sa tabi ng tindahan. Eh, nataon na may tindahan ka, nataon na may bisita ka. Kumuha ka ng inumin sa ano, nag-aanak ka ng patrol, huhulihin ka ba? Umiinom kayo sa tabi ng tindahan mo. Nagets nyo yung point. Hindi ka hulihin no? Kasi nataon na may bisita ka lang. Hindi naman araw-araw nangyayari. Pero sa gobyerno kasi ang korupsyon, araw-araw nangyayari. Mapamaliit na scale, mapamalaki na scale. Ito na lang. Ang sabi nila, isang serbisyo dapat walang bayad. Alam ba, tulad yan. Shhh, baba, ang ingay nyo na naman. Alam mo, katulad nito, yung sa yung Globe Telecom ko kasi na connection, nawala. Dahil nga sa mga puno-puno na hinahangin, napatid yung kable namin. No, yun. So, kinabit yun. Yung lineman, trabaho nila yon. Ngayon, kung bigyan mo sila, konsuelo na lang. Pero kung i-charge ka nila, pwede mo silang i-report. Kasi walang bayad yung services nila ng lineman kasi binabayaran na ng kumpanya yan at sinacharge ka na ng kumpanya. Kung magbigay ka man sa kanila, konsuelo mo yun. Hindi mo obligasyon. Pero may mga lineman na, alam mo na, gumagawa na extra. Pero, konsiderasyon mo na lang yun. Kung gusto mo mapabilis, huwag ka nang dumaan sa sistema nila, pwede mo namang gawin yun. Kaso nga lang, minsan nalalagay mo yung tao rin sa alanganin. Makuha mo yung servisyo, matatanggal naman yung tao sa trabaho. Pag nalaman kasi yun, bawal yun sa kanila. Yung humihingi ng bayad. Pero sa gobyerno, may project ka sa lugar ko. Magkano naman ang akin dyan? Hindi ganun.
Gets mo? Ako, kinaklarify ko lang sa ano, kaya pansin nyo, di ba? Isang live ko, maraming segment. Hindi lang nakapokus sa lindol. Tulad nyo, lindol din dapat na pag-uusapan natin. Ayun. Pero sana maka-rouse din sila katulad. Well, ang Pilipino naman, mabilis makabangon eh. Yun yung isang magandang karakter ng Pilipino. Sanay na tayo sa pangdadaya ng gobyerno, sanay na tayo sa kahirapan, sanay na tayo sa mataas na bilihin, mataas na gas, mataas na ano, pero and yet, we are still here. We still exist. Filipinos still do exist. Kahit anong hirap ng buhay. Kahit anong mangyari, we will still exist. Yun lang, pero sana guminhawa yung mga susunod na henerasyon. Hindi yung ganito na yung mayaman niya, yaman talaga. Kasi it's either may malaki siyang kumpanya, nasa politika siya, or may business siyang religion. Kasi minsan yung relihiyon, negosyo rin yan. Ine-exploit nila yung ano mo eh, yung belief mo na nakuha mo sa mga Kastila. Gets no? Yung mga sumakop sa atin, lahat ng mga ano nila, na ipasa sa atin mga Pilipino. Na hanggang ngayon, kahit wala namang katuturan, sinusundan natin. Natatali tayo dun. Pero once na makawala ka dun, makikita mo yung realidad ng buhay. Hindi ko naman sinabi na, iba kasi yung meron kang connection sa taas, relihiyon mo sa sarili mo. At iba yung naniniwala ka lang dahil sa lumang kasabihan. Nagigets nyo ba yun? Yun lang yun. Yun lang yung mga gusto kong sabihin, i-express, ibahagi. Kasi may mga taong hindi nakakaintindi rin. Diba? Katulad yan, bawal ka mag-asawa ka pag 34 ka na. Tapos matutuklasan mo na hindi kayo magkakaanak, matanda ka na. So ilang years na lang, menopause ka na. Gets mo? Hindi ko naman sinasabi mag-asawa ka ng maaga. Mag-asawa ka ng late or mag-asawa ka ng maaga. Pareho yan, may pros and cons. Yun yung totoo dun. May pros and cons dun. Pero sa ibang araw na natin talakayin yung mga ganyang bagay. Ako naman, naano ko lang kasi ang mga newsfeed ko puro tungkol sa lindol sa Mindanao. Nakakaawa rin talaga. Kaya yung mga namatayan, condolence sa mga namatay, sumalangit na yung kaluluwa nila. Ayun, sana makalagpas sila. O siya, wala na akong ibang masabi pa. Sa mga nanonood, maraming salamat sa inyo. Kaway-kaway. Good evening. Have a safe night. Keep safe. Iba na yung may alam. Thank you.